Buksan po natin sa unang Tesalonica chapter 2. Ito po yung ating anniversary verse, kumbaga, o teksto. Babasahin po natin ang salita ng Panginoon sa unang Tesalonica, Kabanata 2. Pamula po sa talatang 1. Ganito po ang sinasabi, 1 Thessalonians chapter 2, verse 1. Kayo na rin, mga kapatid, ang nakababatid na hindi nawala ng kabuluhan. Ang pagpunta namin sa inyo, alam ninyong hinamak kamit inalipusta sa Pilipos. Gayon may pinalakas ng Diyos ang aming loob upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita sa kabila ng maraming hadlang. Ang pangangaral namin hindi udyok ng kamalian, ng kahalayan, o ng hangad na manlinlang. Minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang mabuting balita, kaya nangangaral kami upang bigyang kasiyahan, hindi ang tao, kundi ang Diyos na nakasisiyasat ng ating puso. Alam ng Diyos at alam din ninyo na sa aming pangangaral ay hindi kami gumamit ng pakunwaring papuri o ng mga salitang nagkukubli ng masakim na hangarin. Hindi kami naghangad ng papuri ninyo o ninuman, bagamat may katwiran kaming maghintay niyon bilang mga apostol ni Kristo. Naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinalaga namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang iyan, pati na aming buhay ay ihahandog namin kung kakailanganin. Lubusan na kayong napamahal sa amin. Tiyak na natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi para hindi kami maging pasanin ninuman, samantalang ipinahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Saksi namin kayo at gayon din ang Diyos na kami ay tapat, mabuti at ganap sa pakikitungo sa inyo ng mga sumasampalataya. Tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama ng bawat isa sa inyo. Pinalakas namin ang inyong loob, inaliw kayo at hinimok na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na humirang sa inyo upang makahati sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos. Nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pat ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Ang nangyayari sa inyo, mga kapatid, ay tulad na nangyari sa mga iglesia ng Diyos sa Judea, sa mga naroroong nananalig kay Kristo Jesus. Inuusig kayo ng inyong mga kababayan, tulad ng mga taga-Judea na inusig ng kapwa nila Hudyo, na siyang pumatay sa Panginoong Jesus at sa mga propeta. Sila rin ang umusig sa amin. Salungat sila sa kalooban ng Diyos at kaaway ng lahat ng tao. Kaya't ang aming pangangaral ng mabuting balita sa mga hintil, sa ikaliligtas ng mga ito ay pilit nilang hinahadlangan. Umabot na rin nasa sukdulan ang kanilang kasamaan, kaya't bumagsak sa kanila ang puot ng Diyos. At ngayon, mga kapatid, nang kami sandaling mawalay sa inyo, hindi sa alaala kundi sa paningin, labis kaming nangulila at sabik na makita kayong muli. Makailang beses kong tinangkang dumalaw sa inyo, ngunit lagi kaming hinahadlangan ni Satanas. Wala kaming ibang pag-asa kundi kayo. Kayo lamang ang aming kaligayahan, kayo lamang ang putong ng tagumpay na may pagmamalaki namin sa harapan ng Panginoong Jesus, pagparito niyang muli. Huling talata, oo, kayo ang aming karangalan at kaligayahan.
Hinihiling ko po tayo magsiyuko, tayo ay manalangin sa ating Panginoon. Ama namin Diyos, salamat na kami po'y binusog nyo na po ng inyong pagkilos na bagamat sa pisikal ay maaring iba sa amin ay pagod, subalit salamat na sa inyong presensya kami merong kapahingahan at merong kabusugan. Salamat na ngayon din po sa aming pagbubulay na iyong mga salita, patuloy nyo kaming bubusugin at pagpapalain spiritually, Panginoon. Maraming salamat po. We commit to you this time of our meditation of your word. We pray for the moving of the Holy Spirit in our hearts, that we will be able to understand your message, your will to each one of us. Maraming salamat po in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang ating pong paksa na pag-aaralan ngayon ay we want more of you, Lord Jesus, to minister more. Kayo nga po ang bumasa, mga kapatid. Malakas. Yan. Gusto natin na marami pang danasin tayo na pagkilos ng Panginoon sa ating buhay para tayo ay makapaglingkod pa sa iba. Ang isa po sa tungkulin ng tagasunod ni Kristo ay pumunta sa iba't ibang lugar upang magdala ng mabuting balita. Yan. Ang isa sa tungkulin ng church, ng mga tagasunod ni Kristo, ay magpunta sa iba't ibang lugar para magdala ng mabuting balita. Ganito ang ginawa ng ating Panginoong Jesus noong siya po ay nandito sa lupa. Amen ho ba? Nababasa po natin sa Bible, nandito si Jesus, siya ay nagpupunta sa mga nayon, sa sinagoga, sa templo, para po magbahagi ng salita ng ating Panginoon Diyos. Si Apostol Pablo, na dakilang alagad o tagasunod ng ating Panginoong Jesus, ay gumanap din ng ganitong gawain. Siya po ay nagpunta sa iba't ibang lugar. Ano po, inabot ang kontinente actually ng Asia. Na tayo rin po, na dito tayo kabilang. Si Apostol Pablo ay hindi lang po naging great apostle of our Lord Jesus Christ, kundi siya ay naging misyonero at naging church planter po siya. Yung gapong siya ay nagtatag ng iglesia ng Panginoon. Sa kanyang pagpunta sa iba't ibang lugar, nangangaral siya, nag-i-stay siya doon. Pagkatapos, merong sasampalataya hanggang sa tumibay at magkaroon ng mga grupo ng mga tao na kumikilala at naglingkod na sa ating Panginoong Jesus. Sa katunayan, ang mga mababasa po nating pangalan ng mga aklat sa Bagong Tipan, katulad ng Roma, Corinto, Efeso, Pilipos, Colosas, at Thessalonica ay mga lugar. Mga lugar po yun. At syempre po, may mga taong taga roon na sumampalataya at nakakilala kay Kristo. Parang sa atin po ngayon, parang sa atin ngayon, nasaan nga po ang mga mananampalataya sa Tabangaw? Taas ang kamay, ang mga taga-Tabangaw. Yan. Ang mga taga-Simlong, taas ang kamay. Yan. Mga taga-Kumintang Ibaba, taas ang kamay. Yan. Mga taga-Concepcion. Yan. Mga taga-Malalim. Amen. Mga taga-Conde. Yan. Mga taga-Ambulong, nasaan taga-Ambulong? Yan. At kung saan pang lugar. May mga lugar na ang mga tao ay sumampalataya sa ating Panginoon. Palakpakan po natin uli si Jesus. Hallelujah! Dahil po ang kanyang dakilang tagubilin ay, bago siya umakyat sa langit, ay humayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at turuan sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Kaya nga kung ikaw ay tagasunod ni Kristo, one of your duty or job o trabaho
bilang tagasunod ni Jesus ay magdala ng ebanghelyo sa iba't ibang lugar. Ang pagdadala po ng salita ng Diyos sa ibang lugar ay hindi po madali. Mahirap po actually ang magdala ng ebanghelyo. Kasi po, may pagkakataon na wala naman tayong kakilala. Mabuti na lamang po at doon sa mga lugar na meron tayong gawain ngayon, meron tayong mga naging contact. Ano po, kami po ni Brother Ray ay magkaklase sa nung high school. Ano po, naging matalik kami magkaibigan. Ayan, nasa ng nanay? Ayun. Ayan. Naging matalik kami magkaibigan. At ako po'y una na nakakilala sa Panginoon. Siya po'y aking binahagina ng salita ng Diyos. Hanggang sa kami po ay naakay ko na rin po sa Panginoon. Nagkahiwalay kami. Nung pareho kami nag-asawa na. Ay palibasay may plano ang Diyos. Nagpangita kami. Yan, palibasay si Brother Ray po yung trabaho ay hikap. Yan, layas kung saan. Niloob ng Diyos na kami magkapanagpo. At yun po, isinare ko sa kanya, kami sa inanyayahan ko po siya dito at siya po'y nagpasya na sumunod sa ating Panginoon. At ano po ang kanyang ginawa? Kanya pong ginawa, dinala niya ang mabuting balita sa kanila pong lugar. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. At nakita po natin, hindi lang sa kanilang lugar, kundi sa Tingga, dahil yung mga mahal nila sa buhay doon ay nagkaroon din ng pagnanais na ibahagi ang mabuting balita. At hindi lang sa Tingga, nakarating pa ng Bilogo. Amen. Ako'y natutuwa dito sa nagpatutoong bata kanina. Aba, parang ako'y magiging kuwan. Napakahusay manalita. Ano po? Parang darating ang araw na magiging pinuno ng bayan o pinuno ng kung saan man. Napakahusay. At ang maganda po yun, yung ginawang pagbabago ng Panginoon sa buhay, na lalong makilala ang Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Nabanggit ko po na hindi ho madali ang magdala ng ebanghelyo. Dahil nga kung minsan, para kang mangangapa. Sino kaya ang tatanggap ng salita ng Diyos? Mabuti na lamang po at doon sa iba't ibang lugar na atin dinalhanan ng salita ng Diyos, kayo po ay naging contact. Amen. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Sa Simlong, sa Malalim, Antia, kung saan man, nagkaroon po tayo ng tumanggap sa Panginoon. Kaya po maraming salamat. Ang Diyos po ang nagtakda ng mga pangyayaring iyan at ang Diyos po ang siyang magpapala sa inyo. Higit sa lahat sa inyong buhay espiritual. Hallelujah. Ilang beses ko na pong binabanggit na hindi po madali ang paghayo. Gayunpaman, ano po ang consolation? Ano po yung kagalakan? Ano yung nagbibigay kaginhawahan o kasiyahan sa isa pong nagdadala ng mabuting balita? Yung pong, ano sa English itong tagapagdala ng balita? Preacher, yung gospel bearer, o ano pa. Yan. Ano ang kagalakan dulot na idudulot sa puso? Yung pong, kapag sa isang lugar ay merong sumampalataya. Merong maniwala. Yan, merong tumangkilik ng salita ng Diyos. Ano po, yan ang kagalakan. Hallelujah. Alam ka po ninyo, sabi sa Bible, tingnan po natin ang aklat ng Lucas. Let us open our Bible to the book of Luke. Ano po, chapter 15. Sabi po ng chapter 15, verse 7, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisit, tumatalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. Ayun po,
Kung sa isang lugar ay meron pong tao na umamin sa kanyang kasalanan, nagpakumbaba, at talagang nagpasya na sumunod sa Panginoon, nanampalataya sa Panginoon, naku po, yan ay isang napakalaki ng kagalakan. At hindi lamang po tayo ang natutuwa. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ang mga anghel sa langit ay natutuwa. Kapag merong isang sumampalataya, ganon kahalaga ang buhay natin sa Diyos. Amen? Ganon kahalaga ang ating kaluluwa. Kaya sabi po sa aklat ng Pedro, hindi pa niya tinutupad ang kanyang mga pangako sapagkat binibigyan niya ang bawat isa na makapagsisi. Gusto ng Diyos na tayo makapanumbalik pa sa Kanya. Kumilala pa sa Kanya. At kung nabubuhay pa tayo, makapaglingkod pa tayo sa Kanya. Magamit naman natin ang ating lakas, ang ating puso, ang ating isipan para sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Kasi po pagka tayo wala sa Panginoon, naku, ang buhay po natin ay po pawang sa ating sarili na lang. Ang ating oras, pawang sa ating sarili na lang. Ang ating salapi, pawang sa ating sarili na lang. Di tayo nagiging blessing sa ating kapwa. Ano po, hindi natin mabigyan ng ganong meaningful na kagalakan o happiness ang ating kapwa sapagkat si Kristo yung missing. Siya yung nawawala. Kaya kinakailangang maipahayag ang Ebanghelyo at ang mga tao'y maakay sa pagsampalataya sa Kanya. Hallelujah. Muli palakpakan po natin ang Panginoon. Nakita po natin kanina at narinig sa mga patotoo kung ano ang nagagawa ng pagsampalataya at pagkakilala kay Kristo. Yung pong mga nagpatotoo kanina, na-express po nila yung ginawa ng Diyos sapagkat ang Diyos ay kumilos sa kanila at siyang kumikilos hanggang ngayon sa kanilang buhay. Amen? Kapag merong taong sumampalataya, nababago ho ang buhay. Nagkakaroon ng changes sa kanyang inner self. Yung mukha, pwedeng inner life, pwedeng yung mukha hindi na mabago. Yan na yan. At pagka ikay patanda ng patanda, asahan mo siya pakulubot na ng pakulubot. Pero yung puso ay nababago. Amen? Kaakibat ng pagsampalataya yung changes, yung pagbabago, na tayo ay magkaroon ng buhay na katulad ni Kristo. Sa paanong paraan? Si Kristo kapag ating tinanggap sa ating puso, ay sa pamagitan ng banal na Espiritu, ay papasok sa ating buhay. Amen? Kaya nga, ang isang mananampalatayang tunay, paikisumampalataya na ang mangyayari sa iyo, bakit ito'y pag ikaw nakagawa ng kasalanan, ikaw ay kinukonbikta. Ikaw ay hindi mapakali. Sapagkat, pinanahanan ka na ng Santong Espiritu. Amen? Ikaw ay minsan, o ikaw ay nagsuko ng buhay, nilinis ka at pinatawad ng Panginoon. Yung iyong pagpapakumbaba ay narinig ng Diyos at ikaw ay tinataka ng Kanyang banal na Espiritu at pinatawad ka sa iyong mga kasalanan. Hallelujah! Nagkakaroon ng pagbabago at napaghaharian ni Kristo ang buhay ng isang tao. Tatandaan po natin ang laging sinasabi ng mga ngaral, tanggapin mo si Kristo bilang iyong personal na tagapagligtas at Panginoon. Kapag ginawa natin ito, si Kristo ay binibigyan na natin ng pagkakataong maghari sa ating buhay. Nung hindi pa po tayo nagiging mananampalataya, nung hindi pa natin isinusuko ang ating buhay, ang naghahari sa atin ang ating mga sarili. Nung po ako'y 15 taon, when I was 15 years old, ganito rin ang pangangaral. Tanggapin si Kristo, isuko ang buhay kay Kristo. Ay di po yung ginawa ko. Minsan, isang gabi, doon po sa aming lumang bahay, ako pinanalangin. Sinuko ko ang buhay ko sa Panginoon. Panginoon, sinusuko ko na po ang buhay ko. Ikaw na ang aking Diyos. Yan, ikaw na po, Panginoon. At simula po doon, naranasan ko ang
paghahari ng Diyos sa aking buhay. Ano po? Minsan, aking tinatanong ang aking sarili, ano kaya ang lagay ng aking buhay kung hindi ako sumampalataya sa Panginoon? Ano kaya? Ako kaya maging blessing sa ibang mga tao? Ano po? Maka-impluwensya kaya ako sa kabutihan? Ay baka ho ako sa halip na sa kabutihan, ay baka sa kasamaan. Kasi tanda ko nung una, marami na rin ako nakalaban nung bata. Pag napaambo yan, suntukin mo yan, suntok. Yan. Ay ganun ho ang nangyari. Ang Diyos po ay naghahari. At ito ang gusto pa rin hanggang ngayon ng Diyos na gawin sa ating mga tao. Pagharian tayo ni Kristo. Dahil pagka po si Jesus ang naghahari sa ating buhay, ang tutunguhin po natin ay buhay na walang hanggan. Buhay na ganap at kasiyasiya. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kapag ka po ang naghahari yung ating sarili, ang makasalanang sarili natin, dadalhin tayo nito sa kapahamakan. Dadalhin tayo nito sa impyerno. Yan. Aalipinin po tayo ng kasalanan dahil tayo kanyang gagapusin. Pero kapag isinuko natin ating buhay tayo sumampalataya sa Panginoon, binibigyan natin si Kristo ng puwang sa ating buhay na siya ay makapaghari. At nandun pa rin po ang pagkakataon, katulad ni Apostol Pablo, na ikaw ay gawing lingkod ni Kristo. Si Apostol Pablo, inamin niya sa kanyang sarili na siya yung pinakamakasalanang tao, worst sinner. Ang tawag niya sa kanyang sarili. Pero, because of the faithfulness of God, God made him a faithful servant. Ginamit po siya ng Diyos para yung kanyang mga patotoo ay ibahagi sa iba't ibang lugar. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, yun po ang unang kagalakan. Ang pangalawa pong kagalakan na nagdadala ng mabuting balita ay yung ang mangangaral. Katulad po ng ating mga mangangaral, si April, kahit po siya bata pa, si Pastora, yung pong nasa iba't ibang lugar, ay tumatayo po bilang magulang ng isang sumampalataya o ng mga sumasampalataya. Yun po ang isang kagalakan na bibigyan ng pagkakataon ang mangangaral na tumayong parang magulang. Nais kong basahin po natin ang ating teksto. 1 Thessalonians chapter 2. 1 Thessalonians chapter 2. Maaari pong may mga Bible na kayo sa inyo, hindi lang nyo nadala. Pero ang mahalaga, patuloy nyo pa rin pong basahin ito at pagbulay-bulayan kapag kayo nasa inyong mga bahay. Sabi po ng 1 Thessalonians chapter 2, verse 7, bagamat may katwiran kaming maghintay niyon bilang mga apostol ni Kristo, naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinalaga namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang iyan, pati na aming buhay ay ihahandog namin kung kakailanganin. Okay, isa pa pong talata. Tingnan natin ang sinasabi ng verse 11. Tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama ng bawat isa sa inyo. Pinalakas namin ang inyong loob, inaliw kayo at hinimok na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na humirang sa inyo upang makahati sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Bago ko po ito bigyan ng diin, naalala ko po at pumasok sa aking isipan na dito po sa mga unang kabanata ng Tesalonica, si Apostol Pablo ay labis na nagalak at nagpapasalamat sa Diyos sapagkat meron nga pong mga sumampalataya. Tingnan natin yung chapter 1, verse 2 ng ng unang Tesalonica.
chapter 1, verse 2, lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwi na isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Yan po ang suporta, ang talata na kahit si Apostol Pablo nakaranas siya ng kagalakan sapagkat doon sa lugar ng Tesalonica ay merong mga sumampalataya sa ating Panginoon. Hallelujah. Isa pang palakpak po para sa ating Panginoon. At ang pangalawa nga pong kagalakan ng isang nagdadala ng mabuting balita ay yung tumayong parang magulang sa isang mananampalataya o sa mga mananampalataya. Meron pong ginamit dito na dalawang halimbawa ng makikita nating ang mangangaral. Hindi lamang siya church planter. Hindi lamang siya nag-establish ng gawain ng Panginoon sa isang lugar, kundi siya rin ay meron tinatawag na pastoral ministry. Ano po? Doon sa ibang translation, I think doon po sa ibang translation, sa wikang Ingles, sa 1 Thessalonians, chapter 2, ay binabanggit po diyan na parang naging nursing mother. Naging parang nurse. Yan. Sino po ang nurse dito? May nurse ka po tayong kasama ngayon. Wala. At doon sa isa nating binasa, ang sabi ay parang sila ay naging ama. Ano po? Ganun gumanap ng tungkulin ang mangangaral o ang tungkulin ng isang nagpapahayag ng ebanghelyo. Ano po? At yun ay aming pong ipinagpapasalamat na kaya nga po ang Shekinah Glory ay para pong naging kumbagay spiritual parents po ninyo, mga kapatid. At kayo po ang spiritual children. Kumbaga, na kami po'y binigyan ng Diyos ng pagkakataon na gumanap bilang parang nurse. Yan. Sino po ang nakaranas ng ma-hospital sa inyo? Yan. Okay. Ano ang ginagawa ng nurse? Ang nurse, yan, tinuturukan. Ano ba? Ang nurse ay umaagapay sa may sakit. Ano po? Ang nurse ay halos hindi makatulog ang may sakit sapagkat laging binibisita. Yan. Laging chine-check up ang BP. O kung ano man. Ganun po ang ginagampanan ng church planter. Si Apostol Pablo kayo ang kanyang ginawa. At siya ay naging para ding ama. Ano po? Yung dalawang role ng parents ay kanyang ginampanan. Ang isang mangangaral ay ganun ho ang tungkulin. Gaganap din kayo bilang nurse at bilang ama sa mga mananampalataya. Ano po? Tayo po ay naging parang spiritual parents ng isang mananampalataya kay Kristo. Hallelujah! Meron po akong isang mini-ministeryohan na may sakit. Di lang po kami nakabisita kahapon na ang kanya pong paa ay, siya po'y diabetic, dapat ay putulan na. Ang kanya hong isang paa ay ulam. Yung pong, ang amoy pati ay masangsang, kaibang amoy. Ano po, minsan ako'y dumalaw, ang kanya pong sabi, Pastor, ako'y hirap na. Yan, pero gayon pa man, ang sabi niya, pero Pastor, ang buhay ko ay anuman ang mangyari, ibinigay ko na kay Kristo. At alam po ninyo, labis akong deep in my heart. Ako'y galak na galak. Panginoon, salamat po. Sa mabuhay man o sa mamatay, ang mahalaga, siya'y na kay Kristo. Amen? Nung isang araw, napadako po ako sa malalim, ay dahil wala yung ating driver, ay di ako ang nag-drive, hindi na lang po ako nakadaan sa mga tiya. Yan, punta kami sa mga T. Warren. Kilala niyo po ang T. Warren, yung may-ari ng Warren Subdivision. Yan. Siya po'y nakaratay na. 70 plus na ang kanyang edad.
At ang nag-aalaga sa kanya ngayon, yung kanyang dalawang kapatid, na mga senior na rin sila. Ay naku po, para ka pa kung iisipin po, ay talagang medyo mahigpit ang kanilang lagay dahil may edad na sila. Ay yung mga anak ay nasa malalayo. Aba, ay sa laking yun ng tiyuwarin bago mabuhat. Pero alam po ninyo, nung aming bisitahin, malayo, medyo nasa gate na kami. Halos, pakinig namin yung sabi ng kanyang kapatid, salamat! Yan, salamat. Mga kapatid, yun ang pagbisita ng mga kapatiran sa inyo na kayo kinukumusta. Di kahit ang nurse ay gayon. Ano ga ho, pasyente? Ano ga po, ma'am? Kumusta na kayo? Yan, ano na inyong lagay? Yan ho ay bahagi ng pastoral ministry. Bahagi yan ng pag-ibig ng Diyos na nais ipadama sa mga tao. Amen? Hallelujah! Kaya nga, tayo namang mga mangangaral, we want more. We want more, Lord Jesus. We want more of His love. Dapat mapuspos pa tayo ng Kanyang love. Kung inyong maalaala, dito sa 2 Corinthians chapter 5, verse 14. Tingnan po ninyo ang 2 Corinthians chapter 5, verse 14. Sabi po dito, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa aking magkaganyan. Ngayong malaman kong siya'y namatay para sa lahat at dahil diyan, ang lahat ay may bibilang ng patay. Pag-ibig po ni Jesus ang nag-uudyok sa isa pong mangangaral, sa isang iglesia na ang tao ay paglingkuran. Kaya, naway tayo mag-desire pa na mapuspos ni Kristo ng kanyang pag-ibig. Amen? Hallelujah! Likas sa isang magulang ang pagmamahal o yung pag-ibig. Pakitaas ang kamay ng mga magulang na naririto. Amen? Likas sa atin yung pagiging mapagmahal at merong pag-ibig. Hindi ho ba? Hallelujah! Ang mga ngaral ay nihalintulad sa isang magulang. Parang nurse at parang ama, na merong likas na pag-ibig. Ako po'y meron 2 anak, at habang sila po, yan, yung pong pogi na yan na maporma, nasa una. Yan. Habang sila po'y lumalaki ay, kahit yung boses, kako yung sarap pakinggan ng boses. Gayon din ang inyong nararamdaman bilang mga magulang. Amen? Yung inyong anak habang lumalaki, ay naririnig niyo na yung kanilang boses, yung kanilang figura ay humahaba na. Natutuwa tayo. Mga kapatid, alam ninyo, hindi lamang po kayo basta tumanggap sa Panginoon. Nakilala ko na si Jesus. Ang gusto po ng Panginoon, bilang siya ang ating pinakadakilang pastol, ay yung tayo ay maakay sa magandang kinabukasan. Amen? Parang yung magandang layunin ng magulang sa kanilang mga anak. Na ang mga anak ay magkaroon ng magandang kinabukasan. Tingnan po ninyo ang sabi dito sa Thessalonica. Doon po sa ating teksto. Sabi po ni Apostol Pablo, chapter 2, verse 11. Tulad ng alam ninyo, kami naging gaya parang ama ng bawat isa sa inyo. Pinalakas namin ang inyong loob. Inaliw kayo at hinimok na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na humirang sa inyo upang makahati sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Yan po ang ninanais ng Diyos na ating mararanasan. Kaya ang mga magulang ay nagpupunyagi na lingapin tayo, alagaan tayo bilang mga anak sa natural na buhay para tayo magkaroon ng magandang kinabukasan. Ganon din po sa spiritual na buhay. Ninanais ng Diyos na tayong lahat na naririto ay makahati sa kanyang kaharian at sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Hallelujah! Kaya po, ang ating gusto ay to minister more. Puspusun pa tayo ng pag-ibig ng Panginoon.
Puspusin pa tayo ng joy. Sa totoong buhay, hindi naman madali mag-alaga ng bata o ng mga anak o magpalaki. Amen. Amen ho ba, mga magulang? Sabi ko ako'y hanga ho dun sa mga magulang na ang mga anak ay damin-dami. Yung gahong lagpas ng 5, ay talagang bago mapalaki yan ay napakatindi. Sakripisyo. Napakalaking sakripisyo. Ano po, mga kapatid, sa church ay ganun din. Hindi rin madali ang mag-alaga ng mananampalataya. Kaya yung pagiging nurse, pagiging matapat na ama ang kailangan. Ano po, kasi meron namang mga mananampalataya na kahit iyong i-text na dumalo, hindi ako dadalo. Yan. O kaya ay kahit pa iyong ayayain, ay hindi ayaw. Merong natanggi. Ano po, kahit na salita ng Diyos ay ating ipapakain. Parang yung mga anak natin, minsan kahit na tayo merong masasarap na pagkain, ayaw kainin. Ano po? Kaya kailangan ang katyagaan. Kailangan natin ng more love of Jesus. Parang mga anak. Merong mga anak tayo na pasaway. Ano po? Sa Christian ay ganun din. Sapagkat hinuhubog pa tayo ng Panginoon. Kaya kailangan natin ng more of Jesus. Siya yung ating dakilang pastor. Para tayo ay makapag-ministry pang maigi. Naunawaan po mga kapatid. Hallelujah. Kaya po, ang nais kong sabihin ay, salamat Jed. Hindi lamang po kayo basta tumanggap sa Panginoon, kundi ninanais po ng Diyos na lalago pa rin po sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At para dun sa mga church planter, hindi lamang kayo basta magbabahagi ng salita ng Diyos, kundi merong pastoral ministry na kayo ay gagampanan. Amen? So, kaya itatalaga ninyong maigi ang inyong buhay para sa gawain ng ating Panginoon. Ang ating Panginoong Hesukristo na ating pinaglilingkuran at sinasamba at hinahandugan ng ating buhay, inialay niya po ang kanyang buhay. Hallelujah. Inihandog niya ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Kahit na po siya'y nagsakripisyo, para lamang tayo nga nasasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng bagong buhay. Mapagharian niya. Ano po, magkaroon tayo ng kaligtasan. Ano po, ipinamalas niya po ito. At yamang siya po yung ating dakilang pastor. Pastol. Kailangan pa po natin siya ng marami. We need more of Him. Amen? Kailangan po natin si Jesus. The more na tayo pinupuspos ni Jesus ng Kanyang kapangyarihan, the more na tayo na may makakapagministeryo sa iba. Amen? At magagalak tayo na makakarinig ng mga patotoo. Katulad ng mga tumayo po dito kanina ng mga taong pinagharian at binabago ni Kristo. Amen? So bilang tayo po'y pamilya ng Diyos, nawa po'y nakita natin yung ating mga tungkulin, ang ating gampanin para sa ganon, nagkakaisa tayo na itaguyod ang Kanyang kaharian. Hallelujah. Tayo po lahat ay magsitayo.